Magandang araw ulit sa inyo! Kumusta na? Ito ulit si Teacher Russell, ang inyong ambag lingkod at gabay sa landas ng pagkatuto. Sa huli nating pagkikita, nalaman natin na ang kahulugan at katangian ng isang epiko ay nabibilang sa anyong tulang pasalaysay. Ngayon ay matutunghayan ninyo ang isang epiko mula sa Mindanao na pinamagatang Tuwaang o Tulala. Ang ilahat dito ay buod lamang ng epiko. Sana ay makinig kayo na maigi at unawain ang nilalaman nito. Tuwaang, epiko ng mga manobo. Si Tuwaang ay nagmula sa mahirap na pamilya. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid. Sa murang edad ay makikita na sa kanya ang pagiging responsable. Siya ang nangunguna sa paghahanap ng ikabubuhay ng kanyang mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ni Allah at hindi ko kayong pababayaang magutom. Kasama ang kanyang mga kapatid ay matyaga silang nangunguha ng ubod ng ratan sa kagubatan para sa kanilang pagkain. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang mahiwagang matandang madalas nagmamatsyag sa kanilang magkakapatid. Naawa ito sa kanilang kalagayan. Isang araw ay lumapit sa kanila ang matanda at nagwikang, Simula sa araw na ito ay huwag kayong mag-alala sa inyong pagkain. Simula ngayon, hindi na kayo magugutom. Anumang bagay ang inyong gugustuhin ay mapapasa inyo. Nagkatotoo nga ang sinabi ng matanda. Nanagana ang kanilang buhay simula noon. Halos lahat ng uri ng pagkain at material na bagay ay natamasa nila. Mabilis umunlad ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nananatiling masipag ang mga magkakapatid. Napabantog din sila hanggang sa malayong tribo. Maraming mga tao ang nagpupunta sa kanila. Tuwaang! Nais naming manirahan sa inyong kaharian. Handa kaming mapasakop sa iyong kapangyarihan. Sa paglipas ng maraming taon, ay patuloy na lumaki ang tribo ni Tuwaang. Napagpasyahan nilang magkakapatid na manirahan sa turugan o palasyo. Napakalaki at napakalawak ng kanilang itinayong palasyo. Napapalamutian ito ng ginto, pilak at iba pang mga mamahaling bato. Araw at gabi ay walang tigil sa pagtugtog ng musika ang alipin sa buong kaharian. Lahat ng tao ay aliw na aliw sa musika. Sa palasyo ay may kanya-kanyang silid ang magkakapatid maliban sa kaisa-isa nilang kapatid na babae. Siya ang hiyas ng kanilang pamilya. May kapangyarihan siya na magpalit ng anyo sa iba't ibang hugis na nais niya. Ang naging silid niya ay ang pinakailalim na 7 pinagpatong-patong na buslo sa loob ng silid ni Tuwaang. Kasinlaki lamang siya ng daliri kapag nasa loob ng buslo. Ang dalagang kapatid na ito ni Tuwaang ay nagtatanim ng mahiwagang rosas tuwing umaga. Ang mga rosas na ito ay namumulaklak bago mananghali. Hindi ito basta-basta nalalanta. Ang pagkalanta ng mga rosas na wala sa panahon ay nangangahulugan ng panganib. Isang araw, nang malanta ang rosas ay may dumating na kaaway sa kanilang kaharian. Siya ay si Ageo, ang mayabang na heneral sa Kulaman. Tuwang! Hinahamon kita! Kung hindi ka makikipaglaban sa akin, ay sasakupin ko ang buong mong kaharian.
Tinanggap ni Tuwaang ang hamon ni Ageo sa payo ng kanyang singsing. Inalis niya ito sa kanyang daliri at inutusang makipaglaban. Sa isang iglap ay naging sundalo ang singsing. Lumaban ito at maraming napatay na kaaway. Nakita ito ni Ageo at ibinunyag niya na ang sundalo ay isa lamang singsing. Agad nilang pinaghahampas ng sibat ang mga sundalo, kaya't huminto ito at naging singsing muli. Hinamong muli ng mayabang na hiniral si Tuwaang. Sa pagkakataong ito'y inutusan naman ni Tuwaang ang kanyang balaraw na makipaglaban. Ito ay naging sundalong muli, ngunit nakita din ito ni Ageo. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hawakan sa leeg ang mga balaraw na naging sundalo. At ito ay bumalik sa dating anyo. Sa ikatlong pagkakataong hamon ni Ageo ay si Tuwaang na ang lumaban. Marami siyang napatay at nang siya'y mapagod, hinalinhan siya sa pakikipaglaban ng kanyang kapatid na si Mangampitan. At saka hinalinhan naman siya ng kapatid na si Minalisin. Namatay lahat ang mga kalaban bukod kay Ageo. Nakita ng kapatid na babae ni Tuwaang na hindi matatapos ang labanan ng dalawang panig, kaya't binuhusan niya ng langis ang mga ito upang makatulog. Ngunit nang sila'y magising, ay nalaman nilang sila pala ay magpinsan. Kaya itinigil na nila ang kanilang labanan. Isang araw, habang natutulog sa ilalim ng puno si Tuwaang, dinumihan siya sa mukha ng isang uwak na nakadapo sa sanga. Anong kahulugan ito, kaibigang uwak? Itinuro pala ng uwak kung papaano matatagpuan ang higanting papalapit sa kahariang kumakain ng mga tao. Agad siyang nagpunta sa kagubatan at nilabanan ito. Mayroon pala itong bihag na isang magandang babaeng nagangalang Makaranga. Tulong! Tulungan niyo ako! Natalo niya ang higante at napasa kanya si Makaranga. Naakit siya sa dalaga, kaya't niyaya niya itong magpakasal. Ngunit, hiniling muna ng babaeng bayaan muna raw siyang makauwi sa kalangitan. Nakauwi ang dalaga sa kanilang palasyo at napag-alaman niyang ang ama pala niyang hari ay namatay na. Sa gayon, ang kanilang kaharian ay nangangailangan ng hari. Tuwaang! Papayag akong magpakasal sa iyo upang magkaroon ng bagong hari ang aming kaharian. Ngunit, umuwi muna si Tuwaang sa kanilang kaharian bago siya pumayag na magpakasal kay Makaranga. Ngunit, pagdating niya sa kaharian, ay nabalitaan niyang sinalakay ng hari ng bagyo ang kanilang kaharian. Siya ang pinakamalakas na kaaway ni Tuwaang dahil hindi siya nakikita. Nagapi na nito ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at nakuha ang kanyang kapatid na babae. Kinakailangan niyang iligtas muna ang kanyang kapatid, kaya't nakalimutan na niya ang kanyang pangako kay Makaranga. Mabilis niyang pinuntahan sa kuweba ang hari ng bagyo.
Ngunit ang hangin ay wala na roon. Nakapasok siya sa kaharian sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang bata, at siya nga ay naging alila sa palasyo. Sa pagkakataong ito'y naitakas niya ang kanyang kapatid na babae. Naghinala ang hari ng bagyo na ang batang alila ay si Tuwaang. Kaya muli nilang nilusob ang kulaman. Naglaban ang dalawang pangkat, subalit napansin ni Tuwaang na bawat mapatay nilang kaaway ay napapalitan ng dalawa. Kaya habang marami silang napapatay, lalong dumarami ang kaaway. Gumawa ng paraan si Tuwaang. Siya ay nag-aanyong kulasisi at agad niyang pinuntahan ang kaharian ng mga bagyo. Nakagawa siya ng paraan upang makuha ang boteng pinag-iiwanan ng kaluluwa ng hari at ang kanyang kawal. Tumayo si Tuwaang sa biranda ng palasyo sa harap ng mga kaaway. Sumuko kayong lahat. Kung hindi ay mamamatay ang lahat ng iyong kaluluwa sa oras na basagin ko ang boteng ito. Sumuko ang hari at ang kawal at sila'y nagpaalipin kay Tuwaang. Nagdiwang ang kanilang kaharian sa kanilang tagumpay. Mabuhay si Tuwaang! Mabuhay si Tuwaang! Ang walang tigil na sigawan sa kaharian. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, ay ipinahayag niya sa mga tao ang pagdating ng sarimbar o barko na galing sa langit upang kunin silang lahat. Pinaghandaan nila ito sa pamamagitan ng panalangin sa loob ng 4 na buwan upang sila ay magiging katulusan o kaluluwa sa pagdating ng langit. Hindi nagtagal ay bumaba ang sarimbar na hugis bangka, ngunit yari sa bato at nakasabit sa kadenang ginto. Ang mga tao'y sumakay rito upang sila'y iakyat sa langit. May isang higanting nagtangkang pumuto sa kadena ng sarimbar. Ngunit napatay siya agad ni Tuwaang. Ang lahat ng mga mamamayan kasama si Tuwaang at ang kanyang kapatid ay nagtamo ng buhay na walang hanggan at naging maligaya sa kanilang buhay sa kalangitan. Oh, kumusta na? Nagustuhan niyo ba ang ipikong napakinggan? Kakaiba talaga ang daigdig ng ipiko, di ba? Alam kong nagustuhan ninyo ang ipikong napakinggan sapagkat madali itong unawain at walang nakababagot na bahagi. At upang mas palalim pa ang inyong pag-unawa sa epiko ay may ibibigay akong gawain. Sa gawain ito ay magbibigay kayo ng inyong sariling pananaw sa ilang pangyayari sa akda. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para makapagbigay ng kasagutan. Halimbawa, anong katangian ang taglay ni Tuwaang na masasabi natin na siya isang bayani? Siguro, sasabihin niyo na si Tuwaang isang marangal, mabuti, maalalahanin, mapagmahal at matapang na pinuno. Naunawaan ba ninyo ang panuto? Kung gayon, narito ang inyong gawain. Una, ano-anong mga kaganapan mula sa kwento ang nagpapakita ng katangian ng isang epiko? Pangalawa, anong halagang pantao o values ang mapupulot mula sa epiko ni Tuwaang? Pangatlo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tuwaang, alin ang uunahin mo? Pagtupad sa pangako mo kay Makaranga o pagligtas sa nabihag mong kapatid at nasasakupan? Pang-apat,
Paano mo maiuugnay ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa mga pangyayaring naganap sa epikong binasa? Oh, okay na ba kayo? Naway naunawaan at nagustuhan ninyo ang epiko ni Tuwaang. Alam kong marami kayong napulot ng mga ideya at aral na magagamit sa iyong pang-araw-araw. Laging isa-isip na ang kadakilaan at kabayanihan ay hindi limitado sa malaking bagay. Maaari rin itong maipamalas sa maliit at pangkaraniwang bagay, kung saan nakalikha ito ng pagbabago at mas mapabuti nito ang buhay ng isang tao. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa araling ito. Sana ay maibahagi mo rin sa iba ang ating makabuluhang aralin ngayon. Manatiling nakaantabay para sa ating bagong aralin bukas. Ito po si Teacher Razel, ang inyong kasangga sa pagtuklas ng politikang puno ng hiwaga. Hanggang